Record. Okay, nagre-record na ako ngayon. Ano yun? Wala pa kayo doon? Ano ibig sabihin wala pa kayo doon? Pero Math 53 na kayo ngayon eh. O Math 54 na. Math 54. Algebra ang partial fractions. Hindi na kayo nag-algebra sa... Wala kayong Math 17. Kasi in-expect na alam niyo na dapat itong mga bagay na to eh. Ano? Oh my God. Okay, sige. Ay. Yes. Oo nga eh. Oo nga yung actually yung problema eh. And then, siguro yun din yung parang problema nung iba sa inyo na hindi nag-continue sa 102. Kasi yung math background ay hindi sufficient. No? Naintindihan niyo kung paano nangyari yan? Doon sa mga sinasabi niyo, doon sa mga iba na tawag dito ngayon pa lang natututo ng partial fractions. Naintindihan niyo ba kung paano nangyari yan? Hindi. Gusto niyo bang i-explain? Yes, okay. Sige. Pero syempre mabilisan lang 'to, no? Although in general, it works the same way naman. So 1 over 2n minus 1, 2n plus 1 is equal to. So i-separate nyo lang yung each term, okay, na ganyan. And then lagay nyo lang sa numerator a plus b. Yung a tsaka b, yun yung numbers to be determined. Okay, para maging true yung function. Okay? Yung function na nasa left-hand side. And then syempre i-multiply niyo yan. A times 2n plus 1, okay, all over 2n minus 1 plus sorry. Ito ba yung eraser? Eraser. Eh, so 2n minus 1 and then 2n plus 1. Okay, plus b 2n minus 1 and then 2n minus 1, 2n plus 1. Okay, so yung numerator ngayon, wala akong pagsusulatan. Ganito na lang, mag-create na lang ako ng bagong page. After square. Okay, so ulitin natin 1 over 2n minus 1, 2n plus 1 is equal to a over 2n minus 1 plus b over 2n minus 2n plus 1. Okay, and then, syempre, a times 2n plus 1 plus b times 2n minus 1 all over 2n minus 1, 2n plus 1. Nakasunod? Yes. Okay. So, syempre, didistribute nyo ngayon yan. 2a n plus a plus 2bn minus b all over 2n minus 1, 2n plus 1. Okay, so, ang tanong dito ngayon is ano dapat yung values ng a and b para equal siya sa 1? Kasi yun yung numerator na sa left-hand side. Okay? Nakasunod? Okay. So, obviously, yung 1 na yan, di ba, 1, essentially, you're multiplying it by n to the 0. Di ba? And then may term ka dito na n to the 1 pero 0 yung coefficient mo. Naintindihan nyo ba yung sinulat ko dito? Okay. So, kaya ako sinusulat yan na ganyan kasi i-group ko yung terms na merong n. So, yung terms na merong n ay 2a plus 2b times n. Tama? Okay. And then, group ko naman yung terms na merong n to the 0. Okay. So, yun yung a minus b. Tama? Tama? All over 2n minus 1, 2n plus 1. So,
Siyempre, itong 2a plus 2b, yan, 2a plus 2b equals sa 0. At yung a minus b equals sa 1. By comparing yung left-hand side tsaka right-hand side. Okay? Okay? Okay. So, 2a plus b, 2a plus 2b ay equal to 0 or a plus b ay equal to 0. Tama? Factor out mo lang yung 2, syempre mawawala yung 2. And then a minus b ay equal sa 1. So a minus b ay equal sa 1. So 2a ay equal sa 1 or a is equal to 1 half. Okay? Syempre yung b ay equal sa 1 half. Kasi a 1 half plus 1 half, negative pala, sorry. 1 half plus negative 1 half ay 0. Diba? And then 1 half minus negative 1 half ay y. Okay? So yung sagot natin dito ngayon ay 1 half over 2n minus 1 plus or minus or negative 1 half 2n plus 1. Kaya kung babalik tayo dito, yan yung nakasulat dyan. Okay? Naksunod? Naksunod? Okay. Okay. Itong 1 over n, n plus 1. Ganun din, same technique din. Okay. So sige, sampulan na natin para wala kayong masabi. A over n plus b over n plus 1. So, a n plus a, diniretso ko na, plus bn all over n times n plus 1. Okay, so from here, a plus b ay equal to 0. Kasi coefficient siya ng n. Right? And then yung a, ay, may nakalimutan ba ako? Tama. Tama lang, ano? Ang a ay equal sa 1. bn. O nga. A ay equal sa 1. Tama. Oh. So, ang b ay equal sa negative 1. Okay, from here. Tama? Okay. So, ibig sabihin, ito magiging 1 over n minus 1 over n plus 1. Okay, yun yung nakasulat dyan. Okay, so madali nyo naman mag-check kasi n plus 1 minus n all over n, diba? N plus 1. Cancel yung n. Ang matitira ay 1 over n times n plus 1. Okay? Okay na? Okay. So may questions pa in relation to this difference method? Okay. Nag-crash course kayo ng hindi oras Partial fractions. Okay, yun ang bahala dyan sa yan, sa partial fractions na yan. Okay. Okay, so now meron tayong necessary condition for convergence. Okay, basically, yung sinasabi lang dito is if you take the limit of each of the terms, okay, not the series but each of the terms, yung u sub n. If you allow each term to approach to infinity, dapat yung subscript na n mag-approach to infinity, dapat mag-approach siya to 0. Okay, for it to be convergent. Okay? It's necessary but it's not sufficient. Mahilig sa ganyan yung mga math Okay, it's necessary but not sufficient. Okay, parang pagkain sa canteen, sa caf. It's necessary to eat pero hindi sufficient yung food. Tama? Okay, so ganun din sa sa condition na ito. Mas madaling mag-jokes pag face to face kaysa yung sa online, wala akong reaction kasi nakukuha pag Okay. So that's why we have this criterion, which is called the Cauchy criterion. So a necessary and sufficient condition that the sequence converges is that for each epsilon greater than 0, there's a fixed number n such that yung condition na yan. So basically, ang sinasabi niya lang,
is that if you take itong mga partial sums na to, okay, if you take, for example, this partial sum, and then take this partial sum, at kinuha niyo yung difference nila, it should be less than some value of epsilon. Okay? Yung epsilon na yan is an arbitrary value and typically it's just a small value. Okay? So parang threshold lang siya na sineset. Okay? And makikita niyo yung value na yan pag inisa-isa niyo yan. So halimbawa, S2 minus S1, S3 minus S2, S4 minus S3, and so on and so forth. Pero trabaho yan ng mga mathematicians, hindi ng physicists. Okay? So sila ang nagde-determine ng epsilon, hindi natin trabaho yan. Okay, ang trabaho natin is to determine kung convergent or divergent. Okay, kasi when you learn physics, later on, especially later on, gagamit tayo ng mga infinite series and you have to know how to determine kung convergent or divergent yung series na yun for it to have a sensible physical interpretation. Okay? Okay, so kaya natin inaaral yung convergence. Okay, now, anong tawag dito? Ngayon, from this point on, dun sa notes, mapapansin nyo na nagsisimula na tayo mag-build nung table. Kasi yung test for convergence is nothing but comparison test. You're always comparing a series function, a series to another series. And if you follow this rule na nandito, these rules na nandito, then you'll be able to know kung convergent siya or divergent. Okay, so the rules are simple. Okay, pero yung method ay iba-iba depende sa kung ano yung series na nakukuha natin. Okay? So syempre, yung una nating alam na natutunan na series ay convergent series. Na convergent series ay geometric series. Okay? And then yung una natin natutunan na divergent series ay itong harmonic. Okay, harmonic series. Okay, so you can use this to compare tawag dito other functions to test if the other functions are convergent or divergent. So, meron din tayo nitong mga partial fractions na na series na to. Okay. Pero they're not so useful. I mean, pagdating sa mga physics equations. Okay, kasi hindi na form sa ganyang partial fractions yung mga physics equations. Okay, so this is just for example purposes, okay, for training purposes. So nakita niyo na tong example na to kung paano ginamit yung comparison test? Okay. So ito ang tawag dito ay Riemann zeta function. Okay? And ang ginawa dito is for now, we let yung x na yan be equal to some value. Okay? In this case, ang value is 2. Okay? Pag yung x ay equal sa 1, pag yung x ng Riemann zeta function ay equal sa 1, convergent siya o divergent? Divergent kasi harmonic series siya. Okay. Pag x ay equal sa 2, convergent siya or divergent? Convergent. Okay? So yan. So dito pinakita naman na kung paano siya naging convergent. Again, hindi ko na-explain yan kasi unless na hindi niyo naintindihan kung paano nag-work. Pero mukhang straightforward naman. Ano? Tama ba? Okay, sige. So nadagdagan lang isa pang function yung na convergent dun sa table. Okay, and then you have this function which is 1 over n factorial, sum ng 1 over n factorial. Okay, and anong tawag dito? Even though may nakalagay dito na recall the Maclaurin series expansion, pero hindi nyo pa alam kung ano Maclaurin series expansion, ano? Okay lang yan, pag-aaralan natin yan sa next in the next couple of meetings, okay? Kung ano yan. Pero ang idea dito is we use this function, okay, which is sabihin ko na Maclaurin series expansion siya ng e to the x, exponential ng x, and then we let x be equal to 1. Okay? Alam natin ang e to the 1 is a constant. So it's a number, right? So it's 2 point something yata or 2.3 something. Okay. Anyway, so if we replace this x with 1, ito yung lalabas.
Okay, magiging ganyan siya. Okay, so ibig sabihin convergent tong function na to kasi it will have a value equal to e to the first. Okay? So yun din, 'di ba? Tinignan niyo, nag-compare din tayo with some known na function. Okay? Yes. Sure. Ah. Hmm. How did it become like this po? Ito po na-gets ko po, it's this. Okay. Sige. Okay, so yung tanong nung isa niyong kaklase is 1 over n squared is less than 1 over n plus 1. Di ba? Yun ano. Tama yung inequality, di ba? Okay. So, paano daw nangyari yan? Okay, actually, ang explanation is that, syempre, pwede nyo i-separate to 1 over n, na ganyan, di ba? Tapos 1 over n times 1 over n plus 1. Syempre, ang argument na gagamitin nyo is 1 over n is less than 1 over n plus 1. Kung halimbawa na pwede nyo i-cancel yan. Okay? Okay? So, ito yung basic argument. Okay? Kaya nag-work yung convergence. Kaya nag-work yung comparison test. Pero ito rin yung kailangan niyo isipin. Ito yung mas magandang approach. Okay? Dito na papasok yung sinasabi natin kanina na if we let, saan na yan? If we let yung limit ng each of the term, okay, approach infinity, dapat mag-approach yung limit na yun to 0. So ito naman yung sinasabi natin dito. Okay, now for n na equal to 1, ang mangyayari lang dyan is 1/2 is less than 1/3. Tama ba yun? Mali, di ba? 1/2 is not less than 1/3. Tama? Di ba? Okay, so okay lang yan. Okay lang yan. Kasi wala tayong pakialam sa small values ng n. Yun nga yung point na sinasabi ko. Gusto natin na yung n is very large. That's why we let u sub n as n approaches infinity. We take the limit of that. And pag tinake niyo yung limit ng 1 over n as n approaches infinity, and you compare it with limit ng 1 over n plus 1 as n approaches infinity, hindi ba nagiging equal na lang sila? Kasi tignan nyo, halimbawa, let's say na yung n is 10,000. O, n is 10,000. Anong 1 over n? Anong 1 over 10,000? Tatlong 0 tas isang 1. Di ba? Tapos i-compare niyo yan with 1 over 10,000, 1. Nagmamatter ba? Hindi. Kaya kailangan pa-approach nyo sa infinity. Okay, doon kayo gagawa ng comparison for large values of n. Hindi sa small values. Kasi makikita, dito nga sa example na to, maling-mali nga yung inequality. Okay? Okay, dyan marami nagkakamali ng mga estudyante kasi nakokontento na sila sa 1 over 10 tsaka 1 over 11. Okay, which is hindi dapat kayo makontento. Dapat talagang ibato nyo sa langit yung n na yun. Okay? Okay? So okay ba yun na explanation? Okay, good. Yes. In terms of picking which function or series to test, di ba, sinabi niyo po sa video that translation doesn't change its convergence. Yes. Anong parang scenario po or operation or parang form ng algebraic expression na yun para malaman if translation pa rin ba siya or no? Usually, ano lang naman yan eh. Pag translation siya, so n, di ba? Tapos 1 over n minus 3 or 1 over n minus 3. Parang sinishift mo lang, ito, sinishift mo siya along the n-axis. N-axis ang sinasabi ko kasi 1 over n ito. Okay? So, along the n-axis. So, ganun din pag function. Okay? So, any function, pag tinranslate mo siya sa isang position, yung shape niya is still the same pa rin naman eh. Pero yung location lang niya along the ano matawag dito? Yung intersection niya along the n-axis, yun yung nag-shift. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? So kung meron kayong function, ganito, okay, ito yung original yung function, tapos shift niyo siya,
Okay? Either ma-shift siya in this way, pero yung shape is the same. Okay? Or ma-shift siya in this way, pero again, the shape is still the same. So yung behavior at high values of n, okay, is still the same. Okay? And yun nga tayo interesado. Yes, kung magko-converge siya or magda-diverge. Okay? And yun din ang kinaganda pag mag-graph kayo kasi pag nag-graph kayo, kikita niyo na pag magda-diverge siya talagang anong tawag dito, packet siya. For example, yung exponential. Okay, pero pag magko-converge siya, magko-flatten out siya to some finite na value or to zero. Okay? So yun yung ano. Syempre hindi ko naman kayo ipag-graph sa exam. 'Di ba? Okay. Pero ang isang skill na matututunan nyo as you go along sa course na ito is na-imagine nyo kung ano yung itsura ng graph. Like for example, exponential, alam niyo na kung ano yung itsura ng exponential, 'di ba? Yun, exactly. May sound effects pa, 'di ba? 'Di ba? Exponential negative x, alam niyo na kung ano yung itsura ng exponential negative x. Decaying lang siya, nagde-decay siya, 'di ba? Ba't ako nag-aano sa hangin? Meron nga tayong ano dito eh. 'Di ba? So ganyan ang exponential negative x, right? 'Di ba? Anong graph ng 1 over x? 1 over x. Ganyan din. Pero hindi sila parehong-pareho. Hindi pareho ng curvature. Okay? Okay, pero ganyan din yung behavior, 1 over x. Sinasabi ko yung 1 over x kasi meron tayong sum ng 1 over n, for example. Okay? Alam niyo yun, may mga functions na kayo na alam niyo na kung ano yung itsura ng kung ano yung itsura ng graph. And ganun din ang mangyayari sa inyo pag ang tawag dito as you progress sa degree na ito. Okay? Okay, magkakaroon kayo ng ganung klaseng skill. Okay? Okay na? Okay. Now, itong next pages describe yung iba't ibang klaseng mga tests na pwede nyo gamitin. Okay, pero again, these are all comparison tests. Okay? Like for example, yung Cauchy root test is a comparison for the geometric series. You're comparing it to the geometric series. Pero instead yung eksaktong geometric series, tinake niyo yung root ng geometric series. Okay? Yung ratio test, okay, is obviously a comparison test kasi kino-compare niyo yung coefficients. Okay? Tapos, ano pa ba yan? Yung integral test, okay? Yan. So mag-integrate kayo dito, like this function na ito, in-integrate nyo yan. Okay, but you can also do another comparison test dito. Alam niyo na kaagad kung convergent siya o hindi eh. Bakit? Saan niyo siya pwede i-compare? Exactly. Pwede niyo siya i-compare sa 1 over n squared. And tignan niyo, ito rin yung isang example ng translation na tinatanong kanina. Kasi na-shift yung function by 3 halves. Oo. 'Di ba? So shift mo lang by 3 halves pero yung behavior is exactly the same. Okay? And you know that because you compared it with 1 over n squared. Okay? So, syempre, dito, para mas cool, gumamit na lang ng integral test. Diba? Okay, and then may mga Commerce test, and then ito pang Rabi's test, and then Gauss test. So, medyo complicated itong mga to. So, if mostly naman ng mga functions ay magagamit na by simple comparison and by simple integral, root, or ratio test. Okay, so if you can't do it with any of these three, balikan nyo yung mga ibang functions, tignan nyo kung ma-compare nyo with those functions directly. Kung hindi, saka kayo mag-resort dito sa mga mas komplikadong ano. Some sort of reference sheet for comparison. Oh, yes. Oo. Sa exam nandoon yung table. Oo. Oo. Okay. Tinry niyo ba mag-solve? Tinry niyo bang i-solve to? Hindi, no? Yes. Di ba may surprise quiz?
Kung i-open niyo yung Google Drive folders na sinend ko sa inyo, yung individual na Google Drive folders, nandoon na yung quiz niyo. May access ba kayo sa internet? Yes. Oh my God. Nakita niya? Wow. At kung titi... File is protected. Yes, kung i-check niyo yung email ninyo, sinend ko na yung password doon. Password. Okay. Ay. So meron tayong 10 questions at gusto nating malaman kung yung mga problems to each of these questions o yung mga equations or series to each of these questions ay convergent or divergent. Okay? So test nyo lang kung convergent sila or divergent. Okay? Immediately, merong apat na kagad dito na alam nyo na dapat yung sagot. Even without tawag dito, showing yung solution. Hindi dahil sa nasa table sila, kundi dahil alam niyo na yung reasoning behind it, di ba? So anong numbers yung anong numbers yung alam niyo na kagad kung ano yung ano. Okay, kasi yung 6 yung ano pa, 5, ano pa? 3 and 4. Okay. So, ito, yung number 3, i-compare nyo lang with 1 over n squared. Ganun din ang number 6. Kasi ano bang first term dito? N squared. N squared. Di ba? And if you let, di ba, if you let 2n plus 1, if you take the limit of 2n plus 1, 1 over 2n times 2n plus 1, if you let n approach infinity, makikita nyo na it's precisely the same when you take the limit of 1 over n squared. Kasi di ba, ano ba to? 2 or 4n squared plus, di ba, 4n squared plus 2n yan, di ba? Di ba? Although, syempre isipin nyo, paano tong 2n dito? And then, ganun din dito di ba? Ganun din dito. So, meron kayong 1 over, mangyayari dito is 1 over, ano to? N squared plus n. Anong gagawin ko dito sa n na to? Okay? Di ba? Well, meron tayong sinusunod na, di ba? 1 over n squared is less than 1 over n squared plus n. Di ba? And satisfied naman siya for high values of n kasi nagdagdag ka ng n dito Di ba? For each value of n, di ba? May dinadagdag ka ng n sa bawat term. Right? Ganon din dito. Di ba? So by simple reasoning, alam niyo na kagad yung alam niyo na ine-expect yung sagot ay convergent yung 3 at saka yung 6. Yung 4, yung 5 muna. Yung 5 muna, i-compare niyo yan with anong klaseng series? Harmonic series, di ba? At ang ini-expect nyo ngayon sa number 5 ay divergent. Okay. Sa number 4, compare nyo yan with one over n. Kasi di ba 1 over n squared plus n, tapos kunin mo yung square root niyan, essentially ito, yung highest power, highest order ay 1. Di ba? Di ba? So you're comparing it with harmonic series. And ini-expect nyo na yan ay divergent. Okay? Now, sinasabi ko na ini-expect kasi hindi yun yung solution na ilalagay nyo sa exam. Gets? Naintindihan nyo yung sinasabi ko? Okay. So, alam nyo na ang 3, 4, 5, 6 ay either convergent or divergent. Now, you just have to show na convergent sila or divergent. Okay. The rest, kailangan natin gawa ng mathematical na well, actually, lahat sila gagawa natin ng mathematical na results, mathematical na solution. Pero at least yung 4 dyan, di ba, pag nag-exam kayo, alam nyo na yung 4 dyan ay
ano na, sure ball na, di ba? Yes, sa generation namin yun kaya. Kala nyo, generation nyo lang yung mag-infuse ng ano mga terminologies Mag-infuse din kami ng terminology sa generation namin. Anyway. Okay. Number 1. Anong ginamit yung test dito? Sinong sumagot ng number 1? Sino? Yes, anong sagot mo? Divergent or convergent? Koshi, test ko yung ginamit ko kaso 0 yung nakaso. Ha? Hindi ka pwede mag-root test dyan. Okay, bakit hindi kayo pwede mag-root test dyan? Yes, exactly. Hindi siya raised to anything. So root test is not a good idea. You only use root test pag yung function na yon is raised to something. Okay, na pwede mong kunan ng root. Okay? So sa 10 na to, alin dito yung pwede niyo paggamitan ng root test? 8. Napaka-obvious naman, di ba? Pero ang problema niyo is n to the 1 over n. Kasi kukunin niyo rin yung root nun eh. Gets? Gets? Sige, darating tayo dyan mamaya. Number 1 muna tayo. So anong possible na approach dito? Suggestion. Integral? So alam niyo ang integral ng 1 over ano? Alam niyo bang integral? Kasi ang gagawin niyo integral dyan is ln ng n. Alam niyo integral niyan? So ganito dapat kayo nag-ano ganito rin kayo magpo-process sa exam. 'Di ba? Oy, try ko nga yung integral test dito. Sulat mo. Alam ko ba yung integral nito? Dapat alam niyo na kaagad yung sagot sa tanong na 'yon. Alam niyo ba ang integral niyan o hindi? Hindi. Huwag niyo na pag-isipan, 'di ba? Huwag na kayo mag-integral test. Okay. Ganun lang yun. Para hindi kayo alam niyo, minsan ino-overthink niyo yung mga bagay-bagay Tama ba? Oo. Okay. So, anong pwede? Comparison test with 1 over n. Bakit siya logical na ano? Bakit siya logical na? Okay. So, dito na papasok yung knowledge nyo about kung ano yung itsura ng function. So, alam nyo yung itsura ng 1 over n, di ba? Anong itsura ng 1 over ln of n? Almost the same in shape. Di ba? So, compare nyo ngayon siya with 1 over n. Okay lang yun kung hindi nyo alam na ang shape ng 1 over ln of n ay halos pareho lang sa 1 over n. Hindi nyo alam dati, alam nyo na ngayon. Right? Okay. So, you do a simple comparison test. Okay? So, anong klaseng test ang gagamitin mo dito? Ang test na to is for divergence. So, you compare it with 1 over n. So, ang gagawin nyo is maggagawa kayo ng table. So, yung isang table ninyo is Vn, which is 1 over ln ng n, at yung pangalawang column is Bn, which is 1 over n. Kasi ito yung n. So, gagawa kayo ng ganyan table. And dito na papasok yung tanong nyo kanina kung kailangan nyo ba magdala ng calculator. Yes! Dito nyo na gagamitin yung calculator nyo. So, start kayo sa small number. Ano yung 1 over ln of n? 1.443. And then ito ay 0.5. Okay? 20. 0.334. Ito ay 0.05. Okay, and then ito, 200. Ito ay 0.189 and then 0.005. Okay, now, remember that you're testing for divergence. Bakit divergence ang tinetest nyo dito? Kasi you're comparing it with the harmonic series which is divergent. And ano dapat yung condition? Vn must be larger than Bn. True ba? Yes. Kahit nasa 200 pa lang yung n, true na siya, di ba? So, in-expect natin na even if we, di ba, kung gusto niyo magpasikat, gawin niyo pa yung 2,000 at saka 20,000, you still get the same relation. Okay, 2 million, yan.
Okay? So, with this simple comparison test, we've shown that this is true. Therefore, yung sum na ito, 1 over ln of n, or n equals, starts as a 2, okay, to infinity is divergent. Okay? Yes, now you know. Yes. Yes. Mm. Okay? Yes, you know. Yes, you know now. Okay, number 2. Anong magandang test dyan? Ratio. Ratio. Okay? Bakit ratio? Hindi naman. Remember, pag mag-iisip kayo ng test, okay, ngayon iniisip nyo, bakit ratio test to? Kasi ang magiging end result dyan is kukunin nyo yung ratio ng n plus 1 factorial at saka ng n factorial. At alam nyo yun, di ba? Ano yun? N plus 1 factorial over n factorial ay n plus 1. N plus 1 lang. Kung ilalagay natin yung solution niya mamaya. Even better, yung ratio ng 10 to the n plus 1 at ng 10 to the n ay 10. Di ba? So, may sense talaga dito yung ratio test. Okay? So, anong sinasabi ng ratio test? Paano natin siya dapat isulat? Yung limit as n approaches infinity, a to the n plus 1, di ba? Over, ito yung a to the n plus 1, all over a sub n. Sinubstitute ko na agad. Okay na ba yan? Sinubstitute ko na agad. Naintindihan nyo kung paano nangyari yan? Okay. So, ito yung a sub n plus 1. Ito naman yung a sub n. Okay? So, limit as n approaches infinity ng n plus 1 factorial over n factorial and then 10 to the n over 10 to the n plus 1. Naintindihan nyo kung paano nangyari yan? Yes. So, limit as n approaches infinity ng paano naging n plus 1 lang yan? Kasi n plus 1 times n factorial over n factorial. Tama? Ito naman, 10 to the n tapos 10 to the n times 10. Right? Right. So, cancel, cancel. Ang matitira ay limit as n approaches infinity ng n plus 1 over 10 to the n. Madali nyo na makukuha yung limit niyan. Ay, sorry, ba't may n dun sa ibabaw? Wala dapat n dun. Ano yung tanong mo? I made this long. Sige lang, okay lang. No, I mean, hindi okay na, I mean, sige. So, from the first slide to the second slide. Okay. Kasi yung n factorial, di ba? Ang n factorial is, by definition, is n plus 1, n minus 1, di ba? Tapos n minus 2, right? Yung n factorial naman, ang definition niya is n minus 1, n minus 2, and so on and so forth. Di ba? So magka-cancel na yan dyan. Tama? And then ito naman, yung 10 to the n plus 1 naman is just 10 to the n at saka 10. Diba? So ina-add mo lang yung exponents, diba? Okay na? Okay. Sige. Sino pang may question? Sino pang may questions? So anong sagot dito? Okay, infinity. So ang sagot ay divergent. Okay, number 3, partial fractions. Ang approach by partial fractions, difference method. Yes. Okay.
Sige, number 3. So, 1 over 2n, 2n plus 1 ay equal sa a over 2n plus b over 2n plus 1. Okay, tapos we have 2an plus 2 plus a plus 2bn. Okay, all over 2n times 2, 2n plus 1. Nakakasunod? Yes, okay. So from here, we have 2a plus 2b ay equal to 0. Or a plus b ay equal to 0. Tapos, yung a ay equal sa 1. Which means ng b ay equal sa negative 1. Okay lang ba yan? Pag hindi niyo nasundan, taas niyo lang yung kamay niyo. So, ang 1 over 2n plus 1 ay equal sa 1 over 2n minus 1 over 2n plus. Oo. Okay, so anong pwede niyong gamitin dito? Pwede niyong gamitin yung difference method, right? Okay. So, itry niyo yung difference method sa bahay kasi meron akong gustong ibang approach na i-introduce sa inyo. Let's do an integral test. Hindi. Bakit? Bakit siya sensible na integral test? Kasi you're taking the integral of dn over n, which is nothing but ln. Di ba? Di ba? Okay. So, dahil nagamitan na natin ito ng partial fractions, ito ay 1/2 dn over n, diba? Minus, pwede ko na palang ilabas yung 1/2, ano? Ilabas natin yung 1/2. dn over n plus 1/2. Nilabas ko kasi yung 2 eh. Okay lang ba? Okay lang? Naintindihan niyo kung bakit n plus 1/2 yan? Kasi finactor out ko yung 2. Okay, sige. So anong ln itong una? Anong ln ito? Anong solution ng una? ln ng n. Pangalawa, ln din yan. ln ng n plus 1/2. Kasi ang gagamitin niyo lang dyan, yung let you na method. Let you be equal to n plus 1/2. Oo. du is equal to dn. Di ba? The du over u. Di ba? Tama? Let you. Hindi tinuro sa math yun? Mga walang kwenta talaga yung mga ganyan. Okay. Let you sila, let you. N over n plus 1/2. Naintindihan niyo kung paano nangyari yan? Yes. Okay. Yan. Ito na ang kailangan niyo evaluate niyan. Ano yung ln ng n over n plus 1/2? Okay? Essentially, ganito lang din yan, ano? 1/2 limit as n approaches infinity. Dali. Okay, ng ln ng n over n plus 1/2. Okay? So pareho lang yung dalawang statements na yan. Wala tayong pakialam sa lower term kasi yung lower term is an n for a small value. And di ba sabi nga natin gusto natin nung upper value niya yung approaching infinity, okay? So, ano ang limit na yan as n approaches infinity? Remember, n is very, very large. So, essentially, yan ay magiging
ln ng n over n. Di ba? Kasi negligible na yung 1/2 mo eh. Di ba? Ito ay magiging ln ng 1. Anong ln ng 1? Okay, so ang sagot dito ay 0. So, convergent or divergent? Ano bang condition muna? Pag integral test. At less than 1. Less than 1. Okay. Okay? Okay, so ibig sabihin, ito ay convergent. Okay, now, syempre sabihin nyo, finite, dapat ang isang sagot dito ay finite. Pero remember na meron dapat condition na less than 1. Yung finite na result applies to the infinite sum. Iba ang pag-take ng infinite sum at iba yung pag-take ng convergence at divergence. Intindihan yung sinasabi ko? Okay, when you take the infinite sum and you find that there's a finite value, not necessarily less than 1, okay, kahit ano pang value niyan basta finite, alam niyo na kaagad na convergent kasi nag-converge siya to that finite value. Yung sum niya ay value. Okay, hindi niyo na kailangan i-prove yung convergence niya. Okay? Pero pag nag-integral test kayo, kailangan nyo pa rin tignan kung less than 1 yung result nung finite na value. Okay na? Oh, syempre i-upload ko lahat 'yan, pati yung video dun sa notebook, di ba? Okay. Nagre-record ba tayo? Yes, nagre-record tayo. Okay, next. So yung number 4, if you recall, ay sum ng as n equal to 1 to infinity ng 1 over n plus 1 raised to the 1/2. Sinabi natin, i-compare natin to with the harmonic series, right? So compare versus the harmonic series. Okay. So straightforward comparison. Gawa lang kayo ng table. Okay? So yung n, v sub n, okay, 1 over n plus 1 raised to the 1/2. And then yung b sub n na 1 over n. So, start kayo sa 2. Actually, kung gusto nyo, start na kayo sa 20. So, makukuha nyo dyan is 0.0488 and then ito ay 0.05. Gawin nyo na itong 2,000, di ba? Kasi pasikat kayo. Di ba? 0.005. Okay. Ito, gawin yung 20,000. 0.0004. Oops, kulang ng 0. 4999. 0.00005. So, ano napapansin nyo? Ano napapansin nyo? Yung V sub n ay? Masyado yung tinitignan yung number. Di ba 0.000499 is just 0.005? So as n approaches infinity, nagiging equal lang sila sa isa't isa. Kasi pag sinabi nyo na less, pero ang difference lang ay 0.01, mali na kagad sagot nyo kasi yung sasagot nyo rito ay indeterminate, di ba? Di ba? Pero kung titignan yung mabuti, pareho naman sila nag-approach siya 0.0005. And habang pinapalaki nyo, nagiging equal sila sa isa't isa. Okay, so Vn is equal to Bn, which means na ito ay divergent. Okay? So maraming kailangan maraming kailangan na thought process pag nag-solve kayo ng ganitong problems, right? And you only develop that by solving exercises at the end of makikita nyo sa end ng chapters. Okay? So kailangan nyo talaga mag-practice at mag-practice. Okay, i-emphasize ko yung pag-practice na yan mamaya just before we dismiss.
So yung number 5, okay, number 5 ay sum, okay, yung number 5 ay n equals 0, 1 over 2, n plus 1. So you simply compare this with the harmonic series. Okay, hindi ko na ipapakita yung solution Gagawa na lang ulit kayo ng table dito at makikita nyo na divergent siya. So number 6, okay, ito ay sum ng n equals 1 to infinity ng n plus 1. Ito alam naman natin to na convergent kasi nasa exercises to. Tama? Okay, so hindi ko na rin papakita yung solution. Okay? So divergent. Sorry, nagmamadali ako pero kasi mag 12:30 na and gusto kong pumunta dun sa mga mas cool na problems. 1 over n, ln ng n. Yes. So, anong 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 tawag dito? Educated guess ninyo? Ay, hindi. Partial fractions. Hindi kayo mag-apply ng partial fractions dito. Mahirap para sa LN Okay. Anong pwede niyo approach dito? Integral. Comparison test? Pero you're comparing it with what? You compare it with what? 1 over 1 over n or 1 over ln of n. Okay? So from that, alam nyo na kagad na ito ay divergent. You only need to show yung solution. Tama? Tama? So anong pwede nyong gawin? Another table. Actually, yung exam nyo, kung gusto nyo, puro table lang lahat, walang problema hindi problema yon, okay? Walang issue yon, okay? Yes, basta ma-prove nyo. Of course, there are other solutions like integral tests. Okay, bakit to pwede maging integral test? Let you, exactly, di ba? Let you. Pwede nyo, may mga kaibigan kayo na BS Math? Meron naman kayo sigurong kaibigan sa BS Math na BS Math, ano? Tanungin nyo kung alam nila yung let you technique. Malamang hindi nila alam. May alam ako na hindi mo alam. Anong U ang gagamitin natin dito? ln ng n. Kasi yung du is yan. Kaya may sense na gamitin ang integral test. So, sorry, kulang ito. dn. So this will be du over u. So ln to ng u and ito ay ln ng, ang u ay ln ng n. And then syempre, yung upper term na infinity. Ano ang limit ng ln ng n? Yeah. Ano ang limit ng ln ng n? As n approaches infinity. So kailangan niya alam niyo itsura nung graph, di ba? Yung ln of n pa lang, ano yung itsura nung ln of n na graph? Hindi ako magsusulat sa hangin kasi meron ako nito. Ganyan. Di ba? Syempre, anong ln nito? Mas steeper. So ito ay mag-approach to infinity, so ibig sabihin ito ay divergent. Okay? Okay. Di ba? Ang galing.
Okay. Okay, sige. So hanggang dyan lang tayo. Ang gagawin ko ay i-upload ko yung full solutions ng 10. Para meron kayong kopya. Para next meeting, mag-start na tayo sa ano. Sa next lesson, which is alternating series.